Hindi ba kayo nagkakasundo kung sino sa inyo ang hawak ng impeachment court? Kaya may problema kayo dyan. Hindi nyo pa nare-resolve yan eh. Kaya that's why, kaya na sinabi ko sa inyo, kailangan ng Korte Suprema. Co-warrant of proceedings ang kailangan dyan. Hindi yung certiorari. Para ma-resolve na ng Korte Suprema yan kung sino. Kung hindi, maniwala kayo, ang gulo nyo, kasi maliwanag sa saligang bata. Pagdating sa quorum, kailangan majority ng 24 senador. Kaya ikaw may nakakulong, kaya nasa ospital, di ka patay, di bilangin mo. Tatay yung presiding officer sa Senate Impeachment Court at sabi nga ni Senator Win Gatchalian ay pinag-iisipan nila o pinaplanuhan na si Senator Cheese Escudero ang gagawin nilang presiding officer base na rin sa inamyendahan nilang rules doon po sa Senado, Attorney Sal. Ano pong masasabi ninyo? Alam mo, ang problema dyan sa dalawang grupo yan. Hindi ba kayo nagkakasundo kung sino sa inyo ang hawak ng impeachment court? Kaya may problema kayo dyan. I-schedule kayo ng pre-trial. Sino magpipreside? Si Alan Cayetano o si Gatchalian? Hindi nyo pa nare-resolve yan eh. Kaya that's why, kaya na sinabi ko sa inyo, kailangan ng Korte Suprema. At dapat may mag-file na sa inyo kasi ng co-warrant of proceedings ang kailangan yan. Hindi yung certiorari. Kaya na i-dismiss ang certiorari. Kasi yung petitioner, walang legal standing. Kailangan kasi pag nag-file ka sa hukuman, kailangan ipakita mo na maapektuhan ka sa nangyayari doon sa gusto mong ipahinto o ipadeklara. Hindi naman siya ordinaryong either Cayetano or si Gatchalian. Ang problema ko ganito, itong si Cayetano, nagdadalawa-dalawang isip din siguro yan, na pag nag-file siya ng co-warrant po, inaamin niya na wala siya sa posisyon. Ang nakaposisyon, si Gatchalian. Kaya, nag-aatubili siya. Ito naman si Gatchalian, ganun din ang problema niya. Pag ako ang nag-file, dahil sinasabi ni Cayetano, ako ang Senate President, ikaw, pro tempore ka lang, acting pa. Kaya hindi niya rin na-file. Pero ang payo ko sa inyong dalawa, kahit sino sa inyo mag-file na, hindi mag-file kayo sabay, para ma-resolve na ng Korte Suprema yan kung sino. Kung hindi, maniwala kayo, ang gulo nyo, magulong-magulo kayo, hindi nyo malaman kung sino mag-i-impeach. Dalawa na kayo impeachment court, ang mangyayari niyan. Paano talaga kayo mga bata? Diyos ko, maawain sa inyo. Ano ba kayo? Yung pa mga abogado niya yan, kinukonsulta nyo. Kumonsulta kayo. Kasi, maniwala kayo, pag yung grupo ni Gatchalian, magsasagawa din, dalawa na kayo impeachment court. Talaga naman kayo, tuloy, mga kababayan natin, kahit saan ka magpunta kayo, kahit sa MRT, di ba, sumakay ako sa MRT noong isang gabi, alam mo yung katabi ko, sabi niya, alam niyo po, Attorney Panelo, gusto ko na pagumpugin yung mga ulo ng mga senador na ang gulo nila. Kita niyo na? Kasi nga, ang mga galaw niyo, parang lumalabas. Para sa inyong kapakanan lang, hindi sa taong bayan. Kaya hindi masabi ko sa inyo, magkasundo na kasi kayo, huwag na kayong umantay sa Korte Suprema. Kung hindi naman kayo makasundo, mag-file na kayo. Para magka-resolve na yan. Malaman na natin. Di ba? Kasi alam po ninyo, meron kasing mga mga pasaway din Pinagpipilitan nila ng Abilino versus Cuenco. Sinabi ko na hindi niyo binabasa ng gusto. Hindi yung totoo na niresolve ng Korte Suprema yung issue ng quorum doon. Sapagkat hati
apat na nagsasabing pwedeng 12, apat na nagsasabing 13. O paano nyo masasabi na merong final ruling? Wala nga, tabla eh, kulit nyo. Ang nanalo doon sa 6, kasi 6-4, should know sa 641 ay whether or not mag-a-assume ng jurisdiction ng hukuman doon sa kasong itinail sa kanila. Ang nanalo ay yung tumatayo na hindi tayo dapat makialam sapagkat yan ay political question which should be decided by the people in its sovereign capacity through their representatives dito sa Kongreso. Kaya kayo, sinasabi ng Korte Suprema, kayo mag-resolve ng problema nyo dyan sa posisyon ng Senate President. Kayo na lang magbutuhan. Yun o ang na-resolve doon, na wala silang jurisdiction. Pero yung pagdating doon sa issue ng 12 ba o 13, hindi yun na-resolve yung kasi nga tabla. Yung 4 sabi, 13, yung 4 sabi 12. O paano nyo gagamitin yung Abilino versus Cuenco? Eh, problema naman dito sa mga nagkukomentary din na abogado at justice pa. Hindi rin nila binabasa ng gusto yung decision. Tapos yung isa pang brand ko dyan na justice. Walang galang na sa'yo. Justice Carpio. Sinasabi nyo, hindi, tama yung 12. Kasi, ayon sa plunder law, ayon sa anti-graft law, anti-graft law at plunder law, na ikaw ay suspendido. Suspendido ka sa iyong trabaho bilang public official. At kung suspendido ka, hindi ka makakapartisipa, hindi ka makakaboto kasi suspendido ka. You're suspended, so you cannot function as a senator. And because of that, sabi niya, kailangan 12, pwede. Akala nyo, si Karen Davila, paniwala. Ba't kayo lang ang nagsabi niya? Walang nakaisip niyan na ako. Mali. Bakit kanya? Habang totoong sinasabi yun sa anti-graft law at plunder law, at sinabi pa ni Justice Carpio, sabi niya, yung Senate rules, sinasabing pwede mag-participate kasi 24 ang quorum, majority, kaya dapat 13. Pero sabi niya, hindi maaaring amyenda ng Senate rules ang anti-graft law at saka plunder law na nagsasabi na pag may demanda ka, ikaw ay under arrest, under detention, you cannot function. Kaya hindi ka makakapunta sa ang kamalian ng ganong kaisipan, pangangapil. Yan o, yung sinasabing anti-graft and plunder law provision. Sa aking pananaw, habang totoo na mas mataas siya doon sa Senate rules, ang ginagawa nitong anti-graft law saka plunder law, inaamyendahan niya sa ligang batas. Bakit ho yung inaamyendahan? Na hindi pwede. Kasi maliwanag sa saligang batas na pagdating sa quorum, kailangan majority ng 24 senador. Kaya ikaw may nakakulong, kaya nasa ospital, hanggang di ka patay, bibilangin mo yung 24 senador. Hindi naman o ganun eh. So, madaling sabi, yung provision sa anti-graft law at sa plunder law cannot override, cannot amend, cannot change the required quorum na majority ng 24. Kaya, maaaring sabihin natin na hindi valid yung provision na yan. Unconstitutional yan. Kailangan kasi, kaya nung palagi nating sinasabi,
ano man ang problema ninyo kaugnay sa question, tama ba o mali ang batas na ito? Tama ba o mali ang galaw ng mga opisyalis? Takbo kayo sa Korte Suprema, takbo kayo sa legal balance, sa konstitusyon. At doon yung makikita kung tama o mali. Kasi ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. Eh, ang problema kung ano-ano. Kasi nga, politika. Ayaw ko hindi sana, ayaw kay Duterte, nababago ang interpretasyon. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mag-file na kayo ng co-warranto. Kung hindi, magmumukha kayong katawa-tawa. Dalawa-dalawa impeachment court. Sigurado, hindi naman papayag si Cayetano na hindi siya mag-preside sa impeachment. Hindi rin papayag yung Gatchalian. O di ang gulo nyo, ganun lang ho yun. And Attorney Sal, may nagtatanong kung sino ba daw ang pwede magsampa ng co-warrant to? Pwede ba daw ang pribadong individual o sa mga hanay ng mga senador? Ang pwede kung pwede yung ano? Mag-file nung co-warrant to petition, attorney. Siyempre kung sino, kasi ang co-warrant to, kini-question mo ang legalidad ng pag-upo. Ikaw dapat ang nakaupo ron. Kaya hindi ordinaryong mamamayan. Ang co-warrant to, magpaparing programa kung sino ba yan. Pinaliwanag ko na nga kanina. Either si Cayetano or si Gatchalian. Silang dalawa. Either or. Kung gusto mo, kayong dalawa na lang. Magpahal kayo pareho. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal.